Manalangin po tayo. Panginoon, muli kaming lumalapit sa inyong paanan sa gabing ito. Nagpapasalamat, Panginoon, na muli ka namin kasama sa sandaling ito, Father God. Salamat, Lord, na nakikilala niyo ang bawat isa sa amin. Alam niyo yung mga issues, concerns, problems ng bawat isa. At meron po kayong malasakit sa amin, O Father God. And I pray, Panginoon, na sa mga salita na aming mapakinggan, may kalakasan po namin ito, Lord God, in the physical, spiritual, Panginoon, emotional, social, and even financial. Sa inyo, Lord, ang papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang ating pong topic 202, A Faithful Heart. Kukuhanin natin yung ating main text sa Daniel chapter 6 verses 3 to 4. Basahin ko po muna sa English version. Daniel became distinguished because an excellent spirit was in him. They could find no ground for complaint or any fault because he was faithful, and no error or fault was found in him. Ganda, no? Sa Tagalog, ayan, so basahin ko rin sa New Living Translation. Daniel soon proved himself more capable than all other administrators and high officers. Because of Daniel's great ability, the king made plans to place him over the entire empire. So kita niyo yung favor na nakitaan nila na walang kapares, walang katulad yung husay, yung galing ni Daniel. Kaya naisipan ng hari na gawin siyang tagapamahala ng entire empire. Then the other administrators and high officers began searching for some fault in the way Daniel was handling government affairs. Tingnan mo, syempre 'di ba gano'n naman kapag sabi nga, kapag namumunga raw tayo, the more na maraming bumabato, ano. So in the same way, gano'n din yung nangyari kay Daniel. Dahil siya po ay mahusay, ginagampanan niya yung kanyang tungkulin na inatas sa kanya ng hari, maraming nainggit sa kanya, maraming nagalit sa kanya, and then maraming mga opisyal na nagsiselo sa kanya na hinahanapan siya ng mali. But they couldn't find anything to criticize or condemn him. Ganda, no? Wala silang nakita na pambato nila dito kay Daniel kasi nga tapat itong si Daniel sa kanyang ginagawa. He was faithful, always responsible, and completely trustworthy. At sana ganoon din tayo, ano, na kahit na 'di ba, hindi naman tayo nakakaiwas diyan. Talagang may mga ginagamit yung kaaway sa buhay natin, ano, pero sabi dito ng verse, wala silang nakitang anything that they could criticize and condemn. Kasi nga very responsible, faithful, and trustworthy itong si Daniel. Sa Tagalog, si Daniel ang naging pangunahin sa tatlong tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Kaya ang dalawang kasama niyang tagapamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Sa lumang Tipan Church, nakilala si Daniel bilang isang lalaking may tapat na puso. Kahit siya ay nasa banyagang lupa, hindi siya nagpatalo sa pressure ng kultura. Kasi kung maalala natin, andun sa Book of Daniel, andun din si Meshach, 'di ba, si Abednego, si Shadrach. Sila yung napili, 'di ba, ng mga kabataan during that time. And then sila po ay mga Hudyo, kaya hindi sila nagpatalo dun sa pressure ng culture kasi may mga kailangan silang kainin in the culture nung Babylon, pero hindi nila hinayaan na madungisan yung kanilang pananampalataya. So nanindigan sila sa faith nila sa ating Panginoon. In the New Covenant, sa ilalim ng Covenant of Grace, ang ating katapatan na hindi nakasalalay sa sariling lakas, kundi sa biyaya ng Diyos na gumagawa sa atin. So tandaan mo yan, ha. So sa panahon na natin ngayon, hindi na natin kailangan talagang i-perform yung mga bagay to earn the grace, the love of the Lord. Hindi siya katulad ng mga romantic love, 'di ba? Na yung lalaki nag-e-effort manligaw, and then eventually mapo-fall na rin yung girl, then magiging sila. Hindi po ganun yun. Wala tayo talagang effort for our salvation, 'di ba? Ang dapat lang po natin gawin ay tanggapin, paniwalaan yung tinapos na gawa ng Lord. Ang faithful heart ay bunga ng grace transformed life. Isang pusong binago ng Espiritu Santo upang manatiling tapat kay Kristo. At yun yung pinag-uusapan natin, di ba, for the past
weeks na po na meron na tayong bagong puso, na meron tayong bagong spirito. Kaya tayo po ay nananatiling tapat kay Jesus. Bagamat may mga times na tayo po ay nawawala sa Panginoon, 'di ba? Nagiging pasaway, tinatamad. Pero tandaan po natin, meron na po tayong binagong puso. Meron na po tayong bagong espiritu na mula sa Panginoon. Kaya kaya po nating makapanatiling tapat sa Panginoon sa tulong at biyaya ng Diyos. Si Daniel ay dinala sa Babylon bilang bihag, malayo sa kanyang bayan at sa templo, kasi nga sabi ko Hudyo siya, 'di ba? Pero sabi dito, sa kabila ng tukso at pamimilit na sumunod sila sa kultura ng Babylon, na natili siyang tapat sa Diyos. Ayan. So, minsan challenge ito sa atin, 'di ba? Alam natin yung faith natin, naniniwala tayo kay Jesus Christ, pero minsan, 'di ba, yung nangyayari sa paligid natin, yung atmosphere, yung environment natin, minsan tinetest yung ating katapatan sa Panginoon. Pero dito si Daniel, hindi siya nagpadaig dun sa tukso at dun sa pressure ng mundo, 'di ba? Kundi nanatili siyang tapat sa Diyos. At yun yung gusto ng Lord na gawin natin. Ano po? Ang kanyang katapatan ay nagdala ng pabor at protection mula sa Diyos kahit sa gitna ng panganib. Yun, mababasa po natin yung sa Daniel chapter 1 at sa Daniel chapter 6. So alam natin na andun yung favor ng Lord sa kanila, na dahil sila nanatili sa presence ng Panginoon. Kung babasahin po natin yung Book of Daniel, hindi nangyari na sila inasunog dun sa pugon, 'di ba? Hindi nangyari na kinain siya ng leon, 'di ba? Because of his faith to God. Sa New Covenant, tayo rin ay nasa foreign land, 'di ba? Totoo 'yan. Ng mundong puno ng kasalanan. Kahit nasa tahanan ka, kapitbahay, kahit nasa trabaho, kahit nasa eskwelahan tayo, or even abroad, 'di ba? Kahit pumunta sa ibang lugar, makikita natin na nasa mundo talaga tayo ng puno ng kasalanan. Pero tinatawag tayong manatiling tapat kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang biyaya. So lagi kong ine-emphasize, diba, yung importance na understanding the love, the grace ng Panginoon. Kasi yun naman talaga yung tutulong sa atin upang mapagtagumpayan lahat ng kasalanan, lahat ng mga tukso, lahat ng mga pressures ng mundo. So tatlong points pong gusto ko pong ituro sa atin tonight. Number one, a heart purpose for God. Ayan. Ito gusto ko emphasize sa minsan, 'di ba, sinasabi nung mga 'yan, ngayon kasi ay Hearts Month, 'di ba, Valentine season, 'di ba, lagi may mga sinasabi na you complete me, 'di ba, without you hindi ako mabubuhay, 'di ba? Pero sana lagi nating tandaan na yung puso natin, it is purpose for God. Katulad ng sinabi ng Daniel chapter 1 verse 8, Daniel purposed in his heart not to defile himself. Si Daniel, he refused the king's food, choosing holiness over compromise. Ayan, 'di ba? Kagagaling ko nga lang ng Bali, Indonesia. So nakakalungkot yung culture kasi rin nila, mga Hinduism, 90% of the people there, they worship gods, 'di ba? Then they give offering. Sa bawat street merong mga offering sa mga different family temple ang tawag nila. Then nakakatakot kasi hindi nga si Jesus Christ yung kanilang Lord and Savior. Ano po? Kaya ko siya sinashare dito kasi hindi dapat tayo nako-compromise dun sa nagagawa ng majority. Dapat nananatili tayo dun sa ating katapatan, sa ating pananampalataya sa Panginoon. Katulad ng ginawa ni Daniel, 'di ba? He can compromise. Nakainin na lang yung in-offer na pagkain ng king. Anyway, masarap naman yun, di ba? Pero that against his belief. Pinili na yung kabanalan over compromise. Sa New Covenant naman, sa panahon natin ngayon, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, di ba sabi ng Ezekiel 36:26, binibigyan tayo ng bagong puso na may desire na sumunod sa Diyos. At sabi ko sa inyo, prophecy po yan. So nangyari na yan in the past, so nangyari na sa kapanahon na natin ngayon, meron na tayong bagong puso at bagong spirito. At dahil bago na yung puso, bagong spirito na po tayo, natural na sa atin yung desire na sumunod sa Panginoon, 'di ba? Daniel 1:8, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Kaya ipinakuusap niya kay Aspinas na huwag silang pakainin at painumin ng mga iyon. Tinan mo, it's a decision. Ikaw kasi magde-decide niyan on your own. Bawa, I decide na hindi ako magiinom, I decide na hindi ako maninigarilyo, hindi ako magda-drugs, hindi ako magpi-premarital sex and so on.
It's a decision. Katulad ng ginawa ni Daniel, nanindigan siya sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. And yung sinabi ko na Ezekiel 36:26, bibigyan ko kayo ng bagong puso, ng bagong spirito, ang masuway ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. So nangyari na yun sa atin. Nabigyan na tayo ng bagong puso, nabigyan na tayo ng bagong spirito. Yung dating puso natin na masuwayin, ginawa na ng Lord. Binigyan na tayo ng puso na masunurin. So it's natural for us now to do good things. To do the things na gustong gawin ng Panginoon ng bawat isa po sa atin. Yung point number 2 ko, faithfulness despite opposition. Napakahirap niyan talaga. No, madali kasing maging tapat, manatili kung wala namang opposition, yung walang kontrabida sa buhay mo, 'di ba? Doon sa pananampalataya mo, 'di ba? Pero as born again Christians, talagang ang daming opposition, ang daming persecutions. Ako nga, no, mga bago kong Kristiyano, not only my family, my relatives, even my friends, even sa trabaho, na-experience ko talaga yung persecutions. Ano po, sabi ng Daniel 6:10, Daniel continued to pray kahit may utos na bawal. Tindi, no? Kasi ang sabi doon, merong decree na ginawa na kapag hindi yung rebultong pinatayo ng hari, yung sinamba mo, sabi doon, itatapon ka doon sa lions den. Kaya nga na-corner dito si Daniel hinuli talaga siya. And then nakita nila na si Daniel, ang wino-worship pa din, yung tunay na Diyos, hindi siya sumasamba doon sa rebulto, doon sa bato na pinatayo ng hari. He faced the lions then, but trusted God. Kahit na siya pinatapon doon sa lions den, alam natin yung story, hindi siya namatay, 'di ba? Kundi tinakpan ng angel of God yung bibig ng mga leon, kaya hindi siya kinain ng mga leon. Yan, Jesus himself was faithful hanggang sa krus. Yun yung example ng Panginoon sa Hebrews chapter 12 verse 2. Sa kanyang katapatan, tayo ay ligtas at empowered to endure. So bakit po binibigay yung example ni Daniel dito at saka yung sa tinapos na gawa ni Jesus Christ sa cross? Kasi 'di ba sila man din katulad natin, naka-experience sila ng opposition, ng persecution, pero they were able to overcome lahat ng persecutions, ng oppositions na yun because of their faithfulness to God. Yan. Daniel 6:10, nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautosan, umuwi siya. Kaya mong galing na ginawa ni Daniel, di ba? Nilagdaan na ng hari na ang sasambahin nga lang dapat may oras ng pagsamba dun sa rebulto. Pero ang ginawa niya, lumudyat na nalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos, sa ating Panginoon, sa kanyang silid, sa itaas ng kanyang tirahan na may bukas na bintanang nakarap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Tinan mo, ganun yung kanyang prayer life, 3 times a day. Pero hindi na shake yung kanyang faith sa Panginoon kahit na merong ganong opposition, kahit na may ganong decree, na natili pa rin siya, ginagawa pa rin niya yung kanyang nakasanayang gawin to honor, to worship the Lord. Parang katulad natin, so kahit na may persecutions, umaattend pa rin tayo ng Bible study, nag-church pa rin tayo every Sunday, nagbabasa pa rin tayo ng Word of God, nagdi-devotion tayo, nag-worship tayo sa Panginoon. Kahit na merong oppositions, kahit na merong persecutions. Dami ko na nakausap na ganyan. Minsan yung asawa nila yung kontrabida sa kanilang pananampalataya, mga anak, kapatid, mga magulang, kaibigan, girlfriend, boyfriend, 'di ba? Even yung mga bosses nila sa trabaho, even yung kanilang mga colleagues or subordinates. Ayan. So pero dapat katulad ni Daniel, despite the opposition and persecution, mananatili tayo dapat faithful sa Lord. Hebrews 12:2, ituon daw natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang wakas. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintahan na ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Diba kung merong perfect example na na-persecute, na oppose, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo, diba? And He endured that even hanggang sa cross, 'di ba? Ayan. Kaya po sa kanyang faithfulness, sa kanyang katapatan, tayo po ay ligtas. And we're also empowered to endure. Kaya nga 'di ba sabi ni Jesus Christ, it is finished. Tinapos niya na ang lahat sa cross of Calvary para tayo po maging mananagumpay. Yung last point ko po, enduring to the end by grace. Yan.
Maaari ngayon active kang umaate ng Bible study, nakikinig ka online. So ginagawa na natin ito for about 5 years na po. Then eventually, come and go. Maaring kayo ay hindi na umate ng Bible study, meron na uling bagong aaten, maaring ma-stop yung online Bible study, iba-iba yung mga churches natin, pero tandaan po natin, we have to endure to the end by the grace of God. Hindi ito about me, it's not about a specific church, a denomination, it's all about the grace of the Lord. So balik ka dun sa biyaya ng Diyos. Matthew 24 verses 12 to 13, the one who endures to the end will be saved. 'Di ba? Daniel endured exile, endured trials, endured threats, yet he remained faithful. Matanda na si Daniel, 'di ba? Ayan. And then, pero sabi dito, kahit na nung kabataan niya, hanggang pagtandaan niya, nag-endure talaga siya ng mga pains, ng mga trials, ng mga threats, pinatapon siya, 'di ba? Yan. Hindi tayo nagtatagumpay, tandaan mo, sa sarili nating lakas, kundi sa biyaya ng Diyos. Kasi kung sa lakas talaga natin, mapapagod ka eh. Darating sa time na talagang tatamarin ka, mawawalan ka ng pag-asa, mapipil broke ka, 'di ba? So maraming different types kasi ng brokenness. Minsan sa relationships, personal sa atin, even sa finances natin, sa trabaho natin, 'di ba? Pero dapat doon tayo sa kalakasan na nagagaling sa Diyos, sa biyaya ng Diyos. The grace of the Lord enables us to endure and remain faithful. Kaya nga sabi ko sa'yo, balik ka doon sa grace. Hindi ka nakadepende kay Sir Caldo, kay Pastor Rio, sa isang church, sa Bible study lang, online, kundi nakadepende ka sa Panginoon, sa kanyang biyaya, sa kanyang pagmamahal sa'yo. Sabi ng Matthew 24:12 to 13, lalaganap daw ang kasamaan. At totoo yan. 'Di ba? Palagim na ng palagim, 'di ba? Patindi na ng patindi yung kasamaan. Pero sabi nga ng grace of the Lord, 'di ba? When sin abounds, grace daw superabounds. Kahit sabi dito, malalamig daw yung pag-ibig ng marami. Totoo. Dami ko nang nakilalang ganyan, dami ko ng mga naalagaan before na talagang on fire. Mahal na mahal ang Diyos. Pero because of the pressure of the world, ayun, na nangyari, nanlamig sila sa pag-ibig sa Panginoon. Then nanatili na lang sila sa kanilang kondisyon. Ngunit ang sabi ng verse 13, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. And again, the keyword there para manatili tayo hanggang wakas is the grace of the Lord. 'Di ba? Kailangan natin yung biyaya ng Diyos para ma-endure natin. Kasi kapag naunawan mo yung biyaya ng Diyos, minsan kasi kahit na magkamali ka, magkasala ka, maalala mo na, ay, mahal ako ng Diyos. Hindi nagbago ang pag-ibig ng Diyos sa akin. So, babalik ka eh. Babalik ka sa pag-ibig ng Diyos. And then, yung grace of the Lord din na magtuturo sa'yo to say no to ungodliness. Siya rin yung magtuturo sa'yo na gawin ng mga bagay na tama. Amen. Hindi sa sarili nating lakas. Kaya sabi ng 2 Corinthians 12:9, ganito ang kanyang sagot. Sabi ng Lord kay Paul at sinasabi rin sa atin, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. Sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kahit bunggal akong ipagmamalaking aking makahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alam nyo, there's beauty kapag meron tayong problema, kapag meron tayong struggle, kapag meron tayong brokenness or pinagdadaanan. Bakit? Kasi nakikita mo na mahina ka. At dahil nakikita mo na mahina ka, the more na mas lumalapit ka kay Lord, 'di ba? Tonight kaya narito ka sa online Bible study kasi kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga nakakalungkot na minsan nagiging kampante yung iba na dahil wala namang problema, wala namang nangyayari, walang thrill yung buhay nila. Hindi na lang sila lalapit sa Panginoon. Kaya nga lately ganun yung panalangin ko kay Lord eh. Kasi parang Lord, all is well naman. Parang wala naman ako masyadong pinoproblema sa buhay pero ayoko maging kampante. 'Di ba? Kasi dapat nananatili ka pa rin sa presensya ng Lord kahit na hindi ka naman problemado, kahit na wala ka namang issues sa buhay mo, or even kapag masyado kang masaya, 'di ba? Or neutral lang yung life mo. Dapat consistent tayo sa Panginoon. Ayan, then nahayag yung glory ng Lord every time na nanirealize natin na weak tayo, na hindi natin kaya on our own, na kailangan natin ng biyaya ng grace ng Lord. Amen. At si Jesus Christ ang mag-glorify sa buhay po natin. Ang conclusion po natin tonight,
Ang tapat na puso ay hindi produkto ng sariling disiplina lamang. Ayan, hindi yan katulad ng magda-diet ako, mag-intermittent fast ako para ma-achieve ko yung mag-lose ako ng 5 or 10 kilos. 'Di ba? Hindi po yun ganun. Hindi siya discipline na pampapalaki ng katawan, 'di ba? Kundi ng puso na binago ng Diyos sa ilalim ng kanyang biyaya. So, and it's a process ha. Huwag mo ring i-pressure yung sarili mo na, Lord, akala ko, babili mo na ako ng bagong puso, ng bagong spirito. Bakit ganito pa rin ako? Bakit patuloy-patuloy pa rin ako nagkakamali? Be patient to yourself kasi the Lord is even patient to you. 'Di ba? So, dapat patuloy natin pagkatiwala ng Diyos na pumili sa atin. Hindi kasi siya nagkamali sa pagpili sa atin. Tulad ni Daniel, tayo ay tinatawag na maging distinguished dahil sa excellent spirit na nasa atin ang Espiritu Santo. Yes, maring sabi mo hindi ako qualified. Makasalanan ako, pasaway ako, ganito yung nangyari sa akin in the past. Pero ang perfect God, hindi yan nagkakamali. 'Di ba? Tinawag ka niya for you to be a distinguished one. Binigyan ka niya ng excellent spirit. Kung nagawa ni Daniel not on his own, hindi sa siya ay magaling dahil hindi sa sarili ng lakas, kundi sa biyaya ng Diyos, kaya rin po natin. Hindi sa ating husay at galing, kundi sa biyaya ng ating Panginoon. So, ang aplikasyon po sa atin tonight, magpasya dapat tayo araw-araw na pili ng Diyos kaysa sa tukso. Sabi ko kanina, it's a decision. And mahirap talaga na pili ng Diyos over the temptations of the world or the pressures of the world. Pero it's a decision and it's a choice na kailangan mong piliin na hindi pinapakailaman yun ng Lord. So para magawa natin yun, hingin natin yung tulong ng banal na spirito, yung grasya ng Lord. Then manalangin ng tuloy-tuloy. Kaya ni Daniel kahit sa gitna ng pressure. 'Di ba? Hindi siya na-shake. So kahit na may problema ka, kahit na may kontrabida sa pananampalataya mo, humahad lang para mas mag-grow ka, kung may mga nag-church na dito, 'di ba? So sabi dito, manalangin daw tayo ng tuloy-tuloy. Pagpatuloy mo yung pag-attend mo ng Bible study, pagbabasa ng Word of God, 'di ba? Pag-church. And then magtiwala sa biyaya ng Diyos na siya ang magpapanatag sa ating puso. 'Di ba? The grace of the Lord, the peace that transcends all kinds of understanding. Ang challenge po sa atin tonight, sa gitna ng tukso, sa gitna ng pressure ng mundo, piliin mong manatiling tapat kay Kristo. Hindi dahil sa sariling lakas mo, kundi sa biyaya ng Diyos na gumagawa sa bawat isa sa atin. Panginoon, salamat sa gabing ito na tinuruan nyo kami, Lord God, a faithful heart. Alam ko, Father God, na meron na kaming bagong puso, na bagong spirito. Ang aming desire na patuloy na sumunod sa inyong kalooban, manatiling tapat. Hallelujah. Alam ko na kayo ang gagawa sa bawat isa sa amin. Babalik kami sa krus, babalik kami sa biyaya, sa inyong pag-ibig, sa inyong grasya, sa bawat isa sa amin, Lord God, upang manatili kaming tapat hanggang wakas. Kahit na may mga pressures, kahit na may mga temptations, kahit na may mga oppositions, persecutions na ginagawa ang kaaway. Pero Lord, alam ko na sa inyong biyaya kami po ay magiging matagumpay. Salamat Lord sa inyong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.